Nagsisimula ang pelikula sa isang pagawaan ng manok sa Illinois, isa sa mga manok na ginagamit nila para sa kanilang mga nuggets mukhang may dalang misteryosong virus. Sa kasamaang palad, ang batch na ito ay ipinadala sa lokal na elementarya, kung saan ang isang malas na estudyante, si Shelly, ay nakakuha ng isa sa mga piraso. Samantala, si Clint ay isang aspiring novelist mula sa New York na hindi gaanong sinuwerte sa kanyang career. Nakauwi na siya sa Fort Chicken, Illinois, kasama ang kanyang ina na sa tingin niya ay hindi ganoon kaganda ang balita sa kanya. Dahil dito, nag-apply si Clint bilang substitute teacher sa elementarya. Ang security guard, si Rick, ay sumusubok na bumili ng droga mula sa kanya pagdating niya doon, pero wala siya. Higit pa rito, pinarada siya ng guro ng sports, si Wade. Pagbaba niya sa kanyang sasakyan, napansin niyang may nagsulat ng vulgar na pangungusap sa bintana ng kanyang sasakyan. Pagtingin niya sa paligid ng paaralan, napansin niyang puno ito ng mga masasamang estudyante, ang ilan ay nagmumura pa nga. Sa opisina, nakilala niya ang vice principal na si Sims na kinumpiska ang telepono ni Clint dahil ito ay isang no-cell campus ng telepono para sa parehong mga guro at mag-aaral. Si Sims nagtaguyod ang pre-digital era, at gustong maglaro ang mga bata sa labas sa halip na sa kanilang mga telepono. Nang bibigyan na siya ni Sims ng mapa, tumanggi si Clint dahil nagpupunta siya noon sa Fort Chicken. Elementary, pagdating niya sa teacher's lounge, medyo nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa iba. Mga guro dahil sa kanilang mga kalokohang personalidad. Ang isa sa mga guro, si Rebecca, na may nakasuot na button na tumatawag sa pulis kapag may hahawak sa kanya ng hindi tama. Si Wade, ang guro ng sports, hindi siya pinapansin, habang ang guro ng sex ed, si Doug, ay hindi alam kung paano makipag-usap sa mga tao. Pagkatapos ay si Tracy, na nasa closet pa rin sa kanyang sexualidad. Ngunit walang pakialam si Clint sa sinuman at dumiretso siya kay Lucy, isa sa mga girong pinuntahan niya sa paaralan kasama. Nang magsimulang makipag-usap si Clint kay Lucy, dumaan si Wade para sumali sa kanilang pag-uusap. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa work in progress na libro ni Clint tungkol sa isang lalaki na bumili ng isang nagmamay-ari na bangka. Gayunpaman, itinuro ni Wade na ito ay katulad ng iba pang mga gawa na nagawa na noon. Pagkatapos, naglalakad si Lucy kasama si Clint papunta sa kanyang silid-aralan, kung saan binanggit niya na si Wade ay isang douche, pero tumawa lang si Lucy, boyfriend daw niya si Wade. Sa klase, si Patriot at ang kanyang kaibigan si Dink, banibiro si Shelly dahil sa mga paltus ng mukha na nakuha niya sa pagkain ng nuggets. Sa sandaling magsimula ang klase, sinubukan ni Clint na magkaroon ng koneksyon sa kanyang mga estudyante, ngunit si Patriot nagsisimula siyang kutsain. Isa pa, hawak pa rin ni Patriot ang kanyang telepono. Kapag sinubukan siyang pag-alitan ni Clint, at pagbabanta na sasabihing hinahawakan siya ni Clint nang hindi nararapat. Napagtanto niya na si Patriot ang isa na nagsulat sa kanyang sasakyan, kaya hinahayaan lang niya ito. Ginagawa ni Clint ang lahat para ipagpatuloy ang klase sa kabila ng distractions sa pamamagitan ng pagpapabasa sa kanila ng draft ng kanyang kwento. Itinaas ni Calvin ang kanyang kamay para magboluntaryo, at habang siya ay nagbabasa, bumalik si Patriot para pahirapan si Shelly. Ngunit kapag hinayla niya ang kanyang pigtails, kahit papaano ay tinatanggal niya ang balat niya dito. Kaagad, lumingon si Shelly para umatake kay Patriot at kinagat ang mukha. Tumalon si Clint at nakilmo ni Shelly. Nang tumakas si Shelly, dinala ni Clint si Patriot sa opisina ng nurse. Sa kabilang kamay, sa wakas ay nakuha ni Rick ang kanyang mga psychedelic mushroom at kinakain ang mga ito sa kanyang sasakyan. Sa panahon ng recess, bumalik si Clint sa teacher's lounge para sa recess at sinabi kay Lucy ang nangyari noong recess. Samantala, hinarap ni Dink si Shelly para sa pag-atake kay Patriot, ngunit inatake din siya ni Shelly. Napansin ni Wade ang masayang mood ni Clint at Lucy sa basketball court at nagsimulang mainis. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Rick na ang isa sa mga nahawaang bata ay nagsimulang kumain ng isa sa mga magulang. Kahit nasa malapit si Wade, hindi niya napapansin ang kasalukuyang patayan na nangyayari. Kaya, tinawag ni Rick si Sims upang iulat ang insidente ngunit hindi siya lubos na sigurado. Lumabas si Sims para tingnan ito. Sa kasamaang palad, sa sandaling lumabas siya, ang mga bata ay nagsimulang umatake sa kanya.
Sa kabilang banda, si Patriot ay nag-iiba at palusot sa loob ng principal's office. Sa lounge, pinindot ni Rebecca ang kanyang button para tumawag ng pulis. Sa wakas, napansin ni Wade ang mga nahawaang bata at tumakbo sa loob ng paaralan, pinamamahala ang ILOC ang mga bata sa labas. Samantala, sinasabotahe ni Patriot ang mga linya ng telepono sa opisina. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Dave, ang lokal na sheriff, ngunit ang kanyang daliri ay nakakagat kapag siya Umabot sa mga bata, agad siyang nagmaneho, ngunit isa sa mga bata ay nagtatago sa loob ng kanyang sasakyan at inaatake siya. Nang makitang hindi na makatulong ang pulis, nagpasya si Wade na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, ngunit tinambangan sila ni Patriot. Hinarap ni Clint si Patriot, kaya si Rebecca ay nag-spray ng pepper sa zombie na bata. Pagkatapos ay inaatake ni Patriot ang isa pang guro sa halip, kung saan sila ay natigil sa loob ng isang aparador. Sinasamantala ng iba pang mga guro ang kanilang pagkakataon upang makatakas, kasama si Wade na nangunguna sa daan. Ngunit habang naghahanap ng taguan, nakasalubong nila si Calvin, pero sa kabutihang palad, hindi siya nahawa. Kaya, sinasama nila si Calvin, ang grupo ay nakahanap ng isang lugar upang ikulong ang kanilang mga sarili kahit habang nakabuntot si Shelly. Gayunpaman, pinapasok ni Patriot ang natitirang mga estudyante sa loob ng gusali. Habang ang lahat ay nalilito, sinabihan sila ni Calvin na ang mga estudyante ay may kutis. Kahit na ang iba ay hindi sineseryoso, napagtanto ni Doug na may punto si Calvin. Kaya, sinimulan niyang suriin ang mga paltus ni Shelly, ngunit agad itong tumakbo malayo. Sa kabilang banda, iminumungkahi ni Wade na dapat silang tumakbo sa labas at tumakas kasama ang kanilang mga sasakyan. Ngunit tinanggihan ni Clint ang ideya at sa halip ay sinabi na dapat silang pumunta sa opisina ng punong guro upang tumawag tulong. Samantala, sinimulan ni Patriot na basagin ang mga cellphone sa opisina isa-isa. Sa dalawang magkasalungat na panig, humakbang si Lucy upang itigil ang kanilang pagtatalo. Iminumungkahi niya na maghintay sila hanggang 3:00 sa sandaling dumating ang mga magulang upang kunin ang kanilang mga anak. Pagkatapos, tatakbo sila sa bubong para sumenyas ng tulong. Biglang napansin ni Lucy ang kalmo ni Clint kay Shelly, kaya ikinulong siya ni Wade sa loob ng isa sa mga kwarto para sa quarantine. Ngunit pumasok si Doug kasama si Clint suriin ang impeksyon. Nahawa na pala si Clint pero hindi katulad ng mga bata. Tila, kahit na si Clint ay nakakakuha ng mga sintomas ng trangkaso, walang anumang panganib na siya ay bumaling marahas sa ngayon. Nang tanungin nila kung paano nalaman ni Doug ang tungkol dito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay, sabi na sinuri niya ang mga likido ni Clint. Pagkatapos ng ilang sandali, 3:00 na agad ang dumating. Ang mga guro, kasama si Calvin, ay umakyat sa bubong upang humingi ng tulong kaya bagong dating na magulang. Gayunpaman, ang ina ay masyadong abala sa kanyang telepono upang mapansin kung ano nangyayari sa kanyang paligid. Higit pa rito, ang kanyang anak, si Racer, pumasok sa loob ng kotse at sinimulang kainin ang kanyang sanggol na kapatid, at hindi nagtagal, ang kanyang ina nabigla. Si Tracy ay nakuha ng isa sa mga bata, si Tamra, ngunit lumalabas na hindi siya nahawahan. Pagkatapos ng iba ng mga bata na napansin ang kanilang presensya, ang grupo ay tumakbo pabalik sa loob upang magtago sa gymnasium. Gayunpaman, nakuha ni Dink si Doug, kaya kumuha si Wade ng fire extinguisher at hinampas siya hanggang sa mamatay. Samantala, sinisikap ni Lucy na tiyakin sa dalawang bata na magiging maayos ang lahat hanggat hindi pa sila nakagat o nakalmo, pero pinapakita sa kanya ni Tamra na siya may gasgas sa likod. Nang malaman ito, dinala siya ni Lucy sa banyo upang ihiwalay siya. Pagkatapos ng insidente, si Doug ay nagpatuloy sa pag-dissect kay Dink para malaman kung ano ang nangyayari. Sa kabilang kamay, nakatago pa rin si Rick sa kanyang sasakyan, nadamay pa rin sa kinakain niyang kabute. Sa kabila ng sitwasyon, kinumprante ni Lucy si Wade tungkol sa kanilang relasyon dahil nagseselos siya kay Clint. Si Wade ay nagbabalak na mag-propose kay Lucy pero nag-alinlangan nang makita itong nakangiti kasama si Clint. Pagkatapos, tinapos ni Doug ang kanyang dissection at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan sa lahat. Kinalabasan, maaaring ito ay isang virus kung saan ang mga bata ay nagsisimula ng mabulok kahit pa kakayahang gumamit ng iba pang mga function kaya hindi na sila tao.
Gayunpaman, itinuro ni Lucy na sina Clint at Tamra ay hindi nag-iba sa kabila ng mga gasgas. Kaya, ibinahagi ni Doug ang kanyang teorya na nakakaapekto lamang ito sa mga tao na hindi pa dumaraan sa pagdadalaga o binata, biglang namatay ang ilaw dahil pinapatay ni Patriot ang mga breaker. Sa gulat, tiningnan ng mga guro si Calvin at nakita itong natutulog. Meron pala si Calvin na diabetes at kailangang kumain ng anumang bagay na may matamis. Nakarinig sila ng mga ingay sa mga dingding at nagsimula na takot dahil bumukas ang pinto. Habang nagpapanik, sinabi ni Lucy kay Wade na hindi niya kaya pakasalan mo siya. Biglang bumukas ang mga pinto para ipakita na ang janitor lang, si Mr. Hitachi. Gayunpaman, ang mga infected na bata ay nasa sa gymnasium at sumunod sa janitor sa boiler room. Ang prioridad ni Lucy ay ang pakainin si Calvin. Gayunpaman, si Mr. Hitachi ay wala ring anumang bagay na may asukal. Noon lang, maririnig sa radyo ang isang emergency broadcast na may mga tao na pinayuhan na lumikas kaya wala nang pagkakataong may dumating para iligtas sila. Sa kanilang pag-asa na unti-unting nawawala, si Clint ay tumayo sa isang plano. Una, plano nilang gamitin ang mga duct upang makadaan sa bawat lugar. Kumuha si Calvin ng merienda mula sa isang vending machine, pagkatapos ay kunin ang kay Wade susi ng truck mula sa silid pahingahan ng guro. Pero dahil si Clint ang pinakamaliit na lalaki, siya ang napilitang gawin ito. Bago umalis, ipinagkatiwala niya ang kanyang bag kay Tracy bago si Tamra binibigyan siya ng cootie shot. Habang si Clint ay dumadaan sa mga duct, ang iba pang mga guro ay maaaring makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sa halip na bigyan siya ng mga salita ng pag-asa, nagsimula si Wade nakikipagtalo sa kanya. Matapos magkaroon ng sapat, nawala ng malay si Lucy at sinimula ng galit na sigawan ang lahat bago sundan si Clint sa mga duct. Sa wakas, nakarating na sila sa teacher's lounge, kung saan sinubukan ni Clint na kumuha ng merienda sa machine. Sa kabilang kamay, kinuha ni Lucy ang mga susi ni Wade bago pumunta sa opisina para kumuha ng telepono, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang maiwang mag-isa si Clint, nahirapan siyang kumuha ng merienda dahil hindi napupunta ang pera. Papasok, biglang may pumasok na batang zombie na may dalang bike, kaya nagtago si Clint sa tabi ng machine. Pero syempre, ngayong nagkakaproblema na siya, biglang gumana ang vending machine. Ang ingay ay nag-aalerto sa bata at nagsimulang sumigaw na narinig ni Patriot. Si Patriot ay tumatakbo patungo kay Clint, ngunit hindi bumalik sa loob ng ducts hanggang sa nakakakuha siya ng merienda. Kaagad, nagsimulang gumapang pabalik sina Lucy at Clint, ngunit dahil malapit sa likuran nila si Patriot, inihagis lang ni Clint ang merienda patungo sa direksyon ng grupo bago tumungo sa ibang landas. Dumating sina Lucy at Clint sa ibang silid at binitag ang mga batang zombie sa loob ng mga duct. Dahil dito, tumungo ang mga bata sa direksyon ng grupo, kaya binigyan sila ni Clint, matagumpay na nagawa nilang magbarkada. Ngunit nagsimulang magpanik si Tracy dahil ito ay nangangahulugan na sila ay nakulong sa loob. Habang magkasamang nakakulong sina Clint at Lucy, nagsisimula silang magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Inamin ni Clint na gusto niyang makita si Lucy, kaya kung bakit siya bumalik sa Illinois. Higit pa rito, inamin niya na hindi pa siya isang manunulat ngunit sa halip ay isang aktwal na guro sa unang baitang sa New York. Dahil sa lumalaking fond moment, ang dalawa ay nag-kiss pero nagsisi agad. Sa kanilang pag-uusap, nakakuha si Clint ng epiphany. Samantala, ang iba pang mga guro ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang gusto nila sa buhay. Ilang sandali pa, nakipag-ugnayan si Lucy sa grupo sa pamamagitan ng walkie-talkie at sinagot ni Wade. Humingi siya ng tawad kay Lucy, inamin na nagseselos siya kay Clint dahil siya ay isang magarbong manunulat mula sa New York habang si Wade ay isang guro lamang sa Pay. Kaya, sinabi sa kanya ni Clint ang tungkol sa kanyang mga kabiguan at kusang loob niyang suportahan ang kanilang relasyon. Pagkatapos, sinabi ni Clint sa kanila ang tungkol sa plano niyang pakainin ang mga bata ng ilang pills, kaya, tamang-tama ang ginawa ni na Clint at Lucy. Samantala, sinimulan ni Wade na manguna sa iba pang grupo upang maghanap pansamantalang sandata na magagamit nila para lumaban. Sinabi ni Clint sa kanila ang natitirang plano. Hindi alam na ang ibang mga radyo ay tumatanggap ng kanyang mga signal gaya ng track ni Rick at isang walkie-talkie. Malapit kay Patriot, sa wakas, nagkita-kita ang grupo sa hallway para tumakbo para sa track ni Wade.
Bagamat ito ay maayos sa simula, ang mga batang zombie ay isa-isang lumapit sa kanila, kaya hinagisan nila ni Wade ng mga baseball. Paglabas nila, hindi nila napansin na nananatili si Mr. Hitachi sa likod para labanan ang paparating na mga bata. Samantala, ang iba sa grupo ay matapang ang pagsalakay ng mga batang zombie sa labas. Bagamat nakasakay sila sa truck, isinakripisyo ni Wade ang sarili para pigilan ang mga bata habang tumatakas ang grupo. Ibinato niya ang mga susi kay Clint, ngunit ayaw ni Lucy na iwan si Wade. Gayunpaman, pinipigilan lang siya ni Clint habang pinapanood nila si Wade na nasagasaan ng mga batang zombie. Nang walang ibang pagpipilian, iniwan siya ng mga ito. Sa kalsada, hindi napansin ng grupo si Patriot pag-akyat sa kanilang bubong matapos magtago sa likod ng truck. Nang mapansin ni Clint na malapit na sila maubusan ng gas, hinugot ni Patriot si Clint mula sa bintana at si Clint hinahampas ang mga brake para itapon siya. Nang walang pag-aalinlangan, binaliktad ni Clint si Patriot para durugan siya sa isang puno. Pagbalik nila sa pagmamaneho, nakarating sila sa isang kalapit na bayan, ang Danville. Gayunpaman, ito rin isang ghost town. Ngunit dahil wala na silang gasolina, wala silang pagpipilian kundi lumabas sa kanilang sasakyan. Sa isang malapit na tindahan ng electronics, nakita nila ang balita na sumasaklaw sa pandemya na kumalat sa kabuuan sa bansa at kung paano nila natunton ang posibleng pinagmulan mula sa pabrika ng Fort Chicken. Napagtatanto na ang mga nuggets ay maaaring pinag-uusapan, sinabi ni Doug na maaaring makagawa siya ng isang bakuna para sa ang virus kung makakakuha sila ng isa sa mga nuggets. Bigla nilang napansin na nagsisimula na ang mga batang zombie tumatakbo palapit sa kanila. Kaya, tumakbo ang grupo sa loob ng pinakamalapit na gusali na kaya nila magtago sa isang palaruan ng mga bata. Sa loob, nakikita nila ang mga labi ng isang patuloy na party ng mga bata kung saan inihahain ang mga infected na nuggets, kaya agad na kumuha ng isa si Doug. Na-corner ng mga batang zombie at natigil sa loob ng palaruan, ang grupo ay nawalan ng pag-asa hanggang sa dumating si Wade upang iligtas, kasama si Mr. Hitachi. Sinabihan ni Wade ang grupo na sumakay sa kanilang van habang pinipigilan niya ang mga bata gamit ang spray gun. Paglabas nila, bago pa huli ang lahat, tumakbo sila sa loob ng van na minamaneho ni Rick, na iniisip pa rin na nagkakaroon siya ng mushroom-induced trip. Napansin ni Clint ang napiling sandata ni Wade, gayunpaman, ang likido ay lumabas na sa gasolina pagkatapos, at sinunog ni Wade ang gusali pagkatapos nilang makalabas.